pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Okay, magandang hapon po sa inyo mga kababayan, mga brad, mga sis. At syempre sa palaging nakikinig sa himpilang DWBL Arangkada Kapatiran. Kayo po ay aking inanyayan mga kababayan, mga brad at mga sis na kayo po ay tumutok sapagkat pipilitin po natin magkaroon ng report sa National Convention na kung saan nandun po sila ngayon. At talaga naman po siguradong maligaya sila at mainit na balaktaklakan na nangyayari. And I hope na talagang matupad po nila ang kanilang layunin. Sapagkat alam ko, this is an exciting event na talagang dapat bigyan tutok ng ating mga kapatiran, lalo na yung mga gagaling natin, mga kapatid, sapagkat ang mga tatalino, nagsama-sama na yan alam nyo naman ang kapag parang espada habang lumalakas yung hampas ng dalawang espada o maraming espada, lalo nagkakaroon ng matinding pagkislap, di ba? Kapag mahina, bakal yan kumbaga pag mahina, wala. Kaya sana talagang matindi ang hampasan ng politiko, ng ng argumento, hindi hampasan physical, kundi hampasan pagalingan, sa ganun marating natin talaga sa tugatog ng ating kapatiran, yung ating inaasam, lalong-lalo na pagdating sa CBL, sa ating Constitution and Bylaws. Kaya inaasahan ko na may mga ulat, pero ang as of the latest ang narinig po natin parang mahina po ang signal doon po sa part ng venue na kung saan dinaraos po ang ating convention. Pero sana naman mapilitan po nila maghanap po ng area. May mga brand na yung gusto talaga mag-report, hahanap ng area. Alam ko hindi ganoon. Hindi masyadong deprived yung lugar diyan para sabihin talagang totally walang signal. Hanapan nyo yung lugar na may signal. Alam ko si Brad Mooks nakahanap ng magandang signal at kahit pa paano nakapag-report. Ganun din po sana gawin niyo para ang ating mga nakikinig sa programang Arangkada ay talagang arangkadahin ng mga ulat na nanggagaling dyan po sa Albay. Magandang hapon po at Brad Jojo, magandang hapon sa iyo. hindi kita na-contact for the past 4 days. Alam ko masyado kang busy dyan sa Amerika. At kami naman dito sa Pilipinas, busy kami sa paghahanap ng trabaho, sa hirap ng buhay. Alam mo, namimiss ko talaga, gusto ko nang mag-commentary, talagang pure commentary. Dahil ako po ay talagang minsan kumbaga, ang isa sa pinakamataas na tao sa ating bayan, madaming pera, at napakatindi ng kanyang kapangyarihan, natanggal siya sa kanyang kapangyarihan. Dahil doon, siyempre, gusto niya talagang kumbaga mag-rest back, talagang gumante sa nagtanggal sa kanya. Kaya gumawa siya ng 19 na magagaling ng mga radio commentator at nakapili po siya ng 19 at lahat po ng 18 yun, puro sikat. Pag binanggit mo yung mga pangalan, talagang kilala mo. Pero yung 19, yung pang-19 na pangalan, Ronnie Akal, hindi mo kilala. Salamat naman na ako ay isa sa napili. At siyempre, na-experience ko paano maging komentarista para sa itang taong napi. Para sa akin kasi napi siya. Bagamat nung una, hindi ako agree sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang polisiya. Pero yung dahil siya tinanggal ng isang pinagkaisan siya ng mga tao, pinagkaisan siya ng civil society, at siya tinanggal na basta-basta na lang. Dahil dapat meron siyang 6 na taon bilang presidente ng Pilipinas. Nakakatatlo pa lang siya, tinanggal na siya. Dahil doon kumampi ako sa kanya at pinagtanggal ko siya. At siyempre, sa loob po ng remaining na 3 taon, hindi po ako nawala sa kanya sapagkat nagustuhan niya rin ang ating komentaryo. Yun ang gusto kong gawin sana sa aking buhay. Bumalik sa pagiging komentarista
Pero hindi, talagang tinatawag tayo ng ating tungkulin sa public service, lalo na sa ating kapatiran. Yan po. Kaya yan po ang ating gagawin. Kaya ito po si Ronnie Akal, siyempre talakay pa rin po at hintayin po natin mga report. At possible na pumasok ang ating mga sis Nibea, sis Jackie, sa ating pong magandang ginagawa po sa ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Kaya kahit na po wala po yung magiging guest natin, inaasahan sana natin ang presidente po ng SRB Philippines, si Pres Norman Lasarte, ay papasok. Ang presidente po ng National Council mismo, ang ating governing body, ay papasok na si Pres Aye. Ang magaling po na si Brad Martin siyempre ng lugar po na kung saan dinaraos ang convention sa Albay, ang presidente po ng Albay Council, at si Brad Duriel, ang chief ng Congress ng ating, siyempre ng ating kapatiran, at Brad Alfred. Pero ang problema nga, mahina ang signal. Kahit na gusto nilang pumasok at magbigay ng situational report sa nangyayari sa convention, at kung ano na ang latest na pinag-uusapan, ay hindi po nila parang may bibigay dahil nga sa hina ng pero anyway, baka gumawa ng paraan sila sis Jackie at sis Nibea para sa ganun talagang makapasok din yung mga brad na mahikayat nila. Yung mga hindi, yung wala sa convention, sana mag-react dito po sa ating programa. Yan. Siyempre, ang convention ay mahalagang malagayan sapagkat yan po ay pagsasama-sama ng like-minded individuals. Kumbaga, yung kanilang pag-iisip ay iisa para explore ang isang importanteng topic. Ano yon? Yung topic ng Constitution and bylaws ng ating kapatiran. Sapagkat yan po naman ay siyempre parang ang Constitution yan ay talagang nagkakaroon yan ng amendment, binabago yan, lalo na pag hindi na napapanahon. Batas yan At hindi naman laging ang batas ng ginawa nung araw batas pa rin na sumasang-ayon sa panahon natin. Kuminsan hindi na po. Kaya dapat nababago yan. At meron din mga batas na kumbaga kinakailangan ng improvement dahil siyempre may mga nangyayari na parang inaasahan na talagang makikibagay sa panahon, aayon sa panahon. Katulad po niyan, yung po inaasahan po natin sa pagpasok po ng yung mga bagong panukala ng ating kapatiran. Kaya nga sabi ko sa inyo, debate na lang natin. Sana matindi debate ang nangyayari. At hindi lang yung parang pagkakaibigan na sama-sama. Ganun, talagang mainit na pagdidebate para sa ganun matamo yung talagang tunay na layunin ng ating kapatiran, yung maganda. Para sa ganun yung important topic na yan talagang mapartisipahan ng mga bawat individual na atin. Bawat delegado. Alam ko, nagpadala ng maraming mga delegado, mga iba't ibang council ng ating kapatiran. At sana naman matamo nila ang kanilang layunin sa bagay na yan. Ayan po. At syempre, inaasahan po natin na sa pagtatapos bukas, maayos po. Maayos po. Siyempre, kung nagkaroon man ng konting sigalot o mga debate, kainitan, sana sa pagtatapos bilang magkapatiran, magkamayan talaga ang ating mga kapatiran. At inaasa ko rin sana, Bradyo, kung pwede ka, kung gising ka dyan, alam ko madaling araw dyan. Alas 4 na madaling araw dyan sa yung lugar sa Amerika. Kung gising ka, wala kang ginawa, pasok ka na sa ganun magsama-sama tayo dito sa programa. Para sa ganun talagang ibigay natin sa ating mga brad, yung ating mga opinion. Ako naman, matagal ako nawala sa kapatiran, kaya yung nalalaman ko na lang, yung mga ngayon nga, yung mga for the past 3 years, bago namin buksan ang Arangkada Kapatiran, nakabalik po tayo. Kumbaga, nag-active puli tayo. Pero marami akong bagay na nabigla ko sa mga latest na mga nangyayari sa ating kapatiran na hindi ko kalain na nangyayari na pala. Katulad yan na mayroon ng mga INC, na mayroon mga National Council. Kasi nung araw, isa lang yan Ibig sabihin ng INC, mga kababayan, hindi po yan Iglesia ni Cristo, kundi yung SRB Philippines International Incorporated. Para po nagkaroon po ang isang brad o kung sino man siya ay nagtayo po siya ng isang parang
At mukhang umunlad naman. Kaya nga lumaki po yung part ng kanyang organization at talagang nakita rin ng pagtulong ng ating kapatiran. Kaya marami sa mga kapatiran ang sumang-ayon sa kanya. Sabihin na lang din natin ng totoo. Kaya sana magkaisa po yan. Yung nakausap namin ni Brad Jojo, si Pres Norman Lasarte ng Alpha Delta, na kung saan ang SRB nag-umpisa sa kanilang paaralan sa San Sebastian, ay talagang pinag-usapan namin na matindi yung layunin ng Alpha Delta, na talagang bago man lang, sabi nga nila, siyempre mga matatanda na sila, yung mga, lalo na yung founder ng ating big brother na si Carrie Lasso, ang mga chartered members. Siyempre bago sila lumisan sa mundong ito, makita nila talagang ang ganda na ng narating ng kapatiran ng SRB, na kung saan sa paaralan nila nangyari sa magandang eskwelahan ng San Sebastian College. Yan, importante din sa akin kasi ako taga Santa Mesa ako. Karamihan sa akin mga kaibigan Santa Mesa, kahit ng aking pamangkin ay nag-aaral dyan sa Sebastian. Magandang eskwelahan sa Sebastian. Class na eskwelahan po yan, mga babayan. Bagamat wala po yan sa level ng mga Ateneo at susunod San Beda, susunod na po sila. Kumbaga, ka-level nila yung mga class na eskwelahan na katulad ng Letran, San Sebastian. Yung UE parang nasa ilalim na po nila yan. Yung hindi naman sa hindi sa order ng pagalingan, kundi sa order ng pataasan ng tuition fee. Okay. Ano yung mga sabihin na natin yung mga benefits na makukuha kapag umattend ng mga kapatiran sa convention? Siyempre yung oportunidad na parang makatulong po sa pagbalangkas ng mga batas. Yun ang pinaka-importante sa mga delegado, sa mga individual na a-attend po ng convention, ay talagang makapag-participate sila, makasama po sila, ma-share po nila at ma-contribute nila ang kanilang karunungan sa ating kapatiran, na para nang sa ganun talagang makita ng ating kapatiran yung kagalingan din ng iba't ibang brad. At isa pa din dyan yung chance para ma-promote sila mismo. Siyempre, kapag nakita sa convention ng kanilang karunungan, siyempre, may impart nila yung kanilang karunungan. At the same time, makikita ng kapatiran ang kagalingan mismo nila. Kaya nga dito sa Arangkada Kapatiran, ang napansin ko nga, sa almost more than 2 years na kami nagra-radyo, bagamat na ito kami ng mga 5 months, pero after that, ngayon, tuloy-tuloy na po tayo, nakaka 2 months na tayo. Sa mga programa natin, talagang nakita natin, ang dami palang mahuhusay na SRB. Kasi nga parang tahimik di ba? Parang hindi natin alam. In fact, marami pang mga SRB na hindi na interview natin na talaga magagaling. Nung kamakailan lang, last week lang, last Saturday lang na interview natin si Brad Marvin, na isang ngayon talagang sabihin na natin na talagang nakikita ng tagumpay sa Italy. Ang kanyang restaurant, ang kanyang pizza center, ang kanyang pizza restaurant ay dinudumog sapagkat yun nga, ang nag-umpisa kasi niya talagang isang Italiano na nanggaling pa sa lugar na kung saan silang nag-imbento ng pizza. At ngayon nga ay siya nagpapatuloy. At siya na mismo ang may-ari. Sabi nga niya sa istorya niya from rags to riches. Kasi nga, yung istorya niya nanggaling po siya sa janitor. Nag-janitor siya dun sa restaurant na yon. Bago niya na malaman siya na pala ang may-ari. Di ba? Kinento niya yung paano nangyari na pagiging janitor, yun. At na tumutulong siya sa pagluluto, sa ayos ng mga pizza at bandang huli natuto siya, sinakitaan siya at tinulungan siya mismo ng asawa ng may-ari na mag-loan. Sa ganun parang siya na talaga magmay-ari ng pizza na kung saan dati janitor siya. Yun po ang istorya niya. Kaya sa ating mga kapatid, maraming brad. In fact, yung aking mismong kabatch na si Romy Ramos, na siya kung saan, kung bakit ako SRB, dahil sa kanya, kaklase ko siya sa UE nung panahon na yon. Second year high school kami. Pero first year pala magkaklase na kami.
Pero yung second yun, inanyayahan na ako, kinumbinsin niya ako na sumali sa SRB. At yung si Romy Ramos na dahilan kung ba't ako naging SRB, alam niyo ba, siya ngayon sa Amerika ay may hinahawak ang katungkulan na talaga naman isa sa 3 estado ng isang departamento, federal government, ibig sabihin national, ibig sabihin hindi lang sa local, kundi yung talagang sabihin natin na talagang gobyernong federal, pang-national. Ang hinahawakan niya dahil may 15 estado ang Amerika, 3 doon, siya ang head talaga. Ang tao niya ay umaabot sa 150 na mga Amerikano, mga puti, mga itim, at mga Asyano, ano man, basta 150 ang tauhan niya. Ganyan po kagaling siya ngayon. Siya ang head noon. Kaya pinagmamalaki ko siya. At sana isa sa mga araw na ito, may interview po rin natin siya para sa ganun may share niya ang kanyang tagumpay na natamo yun po sa Ibayong Dagat. At marami pang mga Brad na na-interview tayo in the past na talaga nagtagumpay at magagaling at nakita ninyo yung husay nila magsalita. Kahit na si Pres Norman Asate, Pres Aye, at iba pa mga presidente ng mga council at lahat po na magagaling ng mga chapter, mga GC, at kahit ng mga kababaihan natin, mga sis na magagaling natin. Kaya kita ninyo lahat yan sa ating programa. Kaya kung talagang magkakaroon ng compilation ng Arangkada Kapatiran at makikita ang listahan ng magagaling, talagang may ilalabas natin na sa almost 3 years natin pagpaprograma, inilabas po natin ang magagaling na kapatid. Wala pa ba? Ayan. Kaya sis, sabihin niyo lang pag anyway, ipasok niyo lang sa StreamYard sa link at makikita na yan ang ating gwapon dito sa technical department. Ang papasok na kung sino man magigest natin. Kasi totoo lang, ako lang nagsasalita di ba? Baka mamaya yung aking pagiging komentarista may masabi ako tungkol sa gobyerno, tungkol sa opposition, tungkol sa anong nangyayari sa atin. Ayaw ata ng mga kapatiran na magbigay ako ng mga aking opinion tungkol sa bagay na yan. Ang gusto nila not unless talagang hindi na pang SRB ang ating programa. Siguro that time na hindi na sila makikialam. Pero habang somehow merong semblance of kapatiran ng ating programa, ayaw nila ako nagkokomentaryo. Kaya hindi ko na ang sasabihin ko unless ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ano. Pero anyway, balik tayo sa nangyayari sa convention. Ini-imagine ko na lang na for the past, nag-umpisa na sila ng May 2, May 3 kahapon, May 4 ngayon, so nakakatatlong araw na sila. Sigurado, yung 3 araw na yun, natikman nila yung masasarap na pagkain na inanda ni Brad Martin ng Albay. Kaya talagang, yung nga ang nakakaingit Kaya nga, kahit na ako nga, sabi ko nga kay na si Sana, Brad Jojo, si Nibia, sana nakatindi ako. Kaya lang nga, parang, ngayon nga kasi talagang hirap po ang aking tuhod. Siguro, pagiging senior na, yung aking pagiging senior. Pero kahit na sabihin na natin na ang maganda nga kahit na may epekto sa akin tuhod, at least wala naman akong problema sa aking bibig para mapigilan magsalita. Yung nga lang sa akin paglalakad talagang may napapansin na. So, ang bayanan pa rin po natin. Wala po tayong video dyan na in the past na pwedeng yung mga nakaraan na video para i-play lang din. At para na sa ganun, matawagan ko yung sila si Sana, si Nibia, kung sino pwede nilang may pasok ng mga guests. Yan, habang tabayan natin yung any video in the past, para sa ganun for the meantime, makakalas ako dito sa studio, okay yan, hintayin po natin, yan na po. Good morning mga kapatid ko, mga kaimesis ko diyan, at mga kaibigan ko at mga ka-addict sa bola. Andito na naman po si Sis Jackie Aquino ng Albacete Chapter San Pablo City. Nagaanyanya po sa inyo. Please subscribe our own radio on DWBL 1, 2, 4, 2. Ang Radyo Kapatiran,
hosted by Brad Ronaldo ako ng Epsilon Chapter at syempre produced by Brad Jojo Hiyatot ng Gamaro Chapter po at syempre kay na Sis Hanalay at kay na Sis Sakura po, ayan po. At syempre at your service, Sis Jackie Aquino ng Alpasata Chapter San Pablo City. Guys, ang ating pong panawin pandagal bukas po, anayahan kayo mga kapatid ko. Ang guest po natin ay si President National Council Press Ayi Manzanero po. Ayan po, siya po ang guest bukas sa ating radyo. Please subscribe and panoorin po natin. Syempre, ang topic, surprise sa'yo po. Hindi, para bukas po, supportahan po natin ang Radyo Arangkada, hosted by Brother Ronaldo Akal. At ang ating panahon po na ay si President National Council Ayi Manzanero po. Ayan po, siya po. At hindi ko po alam kung anong itatapi. Guys, sa mga kapatid po natin, iniimbitahan ko po kayo na maggawa po kayo ng video na nag-i-invite po sa lahat ng council po or sa lahat ng chapter po. Send nyo po sa akin yung mga video nyo na ini-invite nyo lahat ng kapatiran po natin na umattend ng National Convention sa Bicol po. Hosted by Albay Provincial Council. Ayan po. Send nyo po sa akin mga kapatid para mas maganda. Lahat tayo na nag-i-invite po. Diyan natin makikita ang unity. Umpisa natin mga kapatid. Invite tayo, bawat chapter, bawat council. Maraming salamat po sa inyong lahat. On behalf of Radyo Arangkada, may we always be in leadership and friendship and service. Viva Saraba. Ay, pag ko makalimutan, thank you po sa lahat ng mga tumutulong po sa ating mga kapatid. At syempre, happy birthday sa iyo, Tol Marvin de Guzman ng P-Chapter. Ang aming advisor dito sa SRB HKAA po. Happy birthday sa iyo, Brad Marvin de Guzman. Tol, happy birthday. May we always be in leadership and friendship and service. Viva Saraba. Ayan. Ang nangyari pala, yung mga 7 weeks ago, nagdiwang pala ng karawan si Brad Marvin, yung ating guest nga, yung isa ngayon nagkakaroon po ng experience ng katagumpayan sa kanyang ginagawa diyan po sa Italy. Pero anyway, gusto ko lang po sabihin, ang isang bagay na neglect sa ating pong convention ay parang yung hina ng signal. Kumbaga katulad dyan, nandun yung masarap lang pagkain sigurado at nagkaroon ng talagang magandang siguro yung kanilang siguro yung sound system at may swimming pool pa nga daw doon ata sa venue. Pero ang bagay din na importante, sana nahanapan ng lugar na kung saan yung signal, yung reception ng signal ay maayos at malakas. Katulad niyan talagang walang makapasok para sa ating makapagbigay ng ulat na nanggagaling sa Albay, sa venue. Dahil nga sabi sa akin, kahit na kanina pa si Brad Jeff ng Antipolo, delegado ng Antipolo Council o chapter, sabi niya, Brad Ronnie, talagang mahina ang signal. Gusto namin dito mag-ulat. Talagang hindi kaya. At hindi na po natin maasahan. Kaya nga ngayon parang give up na ako na talagang walang papasok. Nag-usap na rin kami ni Press Norman Lasarte na magbibigay siya ng kanyang opinion sa mga nangyayari. At yung ano talagang purpose ng SRB Philippines sa pagdalo dyan po sa convention. Sa ganun maliwanagan ng ating kapatiran. Pero lumalabas nga na talagang mahina talaga kahit na nga si Presaye, sigurado gusto niya. At si Brad Duyer gusto rin na magsalita. Talagang hindi po kaya. Kaya nga sabi ko nga in a step by step na guidelines sa pagpili o sa kumbaga nagpaplano magkaroon ng convention. Siyempre ganyan dinetermine yung goal. Ano pa talaga ang purpose of hosting ng convention? Ano ba talaga ang plano ng mga attendees?
what will they gain sa participation, for participation o from participating dito po. Siyempre, sabi nga kung ano pa mga pinaplano nila, ang hindi na plano talaga na magkaroon ng mapili yung lugar na malakas ang signal. Yeah. Sa bagay, anyway, hindi naman siguro nila kailangan mag-report pa, kaya medyo na-ignore yung bagay na yon. Pero sa part sa atin po sa Arangkada Kapatiran, na kung saan talagang nagpaplano na talagang mag-live. Kasi nga ang Sabado ay ito mga tulad nito, sa 4 na araw na convention, pumasok doon yung araw na kung saan nagra-radyo ang Arangkada Kapatiran. Katulad po nito, 3 to 4 ng Sabado. Kaya inaasahan po natin. Kaso nga, ang problema nga, talagang hindi po. Siguro, yun po ang bagay sa mga susunod, i-consider sa mga susunod na convention sa 2 years from now or 3 years po, 3 taon mula ngayon, sana i-consider ang lakas ng signal para sa ganun makapag-ulat yung pong mismo sa venue, yung mga situational report para sa ganun magkaroon ng idea ng ating kapatiran. Kasi iba yung live di ba? Iba yung hindi katulad yung after na ng convention, magbibigay sila ng ulat, di ba? Parang hindi iba yung impact kapag live di ba? Para napipil nila sana nandun sila during that time. Katulad ngayon, kung nagla-live sa convention, napipil ng kapatiran na sana nandun ako ng mga oras na ito. Kaso hindi, talagang mahina yung signal. Yan. So habang inantabayan pa rin po natin yung pagpasok nila Sis Ja, Sis Nivia, yung kanilang mga guests na gustong ipasok. Kasi pagkasabi nila sa akin, Brad Ronnie, mahina ang signal, nalaman namin. Maghanap pa kami na para mag-guest mo habang nagpo-programa ka. Sinabi yan ni Sis Ja, Sis Nivia at si Sana Len tumutulong. Kahit si Sana maganda ng position, if I'm not mistaken. Parang ayan na ata Teka, ano ba yan? Parang may nakikita ako Parang may nakikita. Kaya lang ang ating parang iniwan tayo sa technical department. But anyway, habang wala siya ganito na lang. Gusto ko rin sabihin, siyempre, yung binigyan natin ng pansin during the time na binibigyan natin yung mga humingi ng tulong sa atin, katulad ni Kagawad Akal, yung aking pong pamangkin, si Kagawad Noel Akal, na kung saan siya ay may problema sa kanilang barangay. Para may pumapasok na ata. Meron ba? Ayan, para na yan, nakikita na ata. Sige. Ayan, parang ayaw nila kasi kaya pinilit nila magkaroon ng guest. Ayan, nakikita ko na. Ayan, very good. Magandang hapon. Sige lang, magsalita lang. Nakikita ka na sa area. Ayan, 2 na pala ang guest. Sige lang. Sige, pag-usapan natin anong feeling niyo sa convention. Sige, tulong-tulong tayo. Anong inyong magandang hapon. Sige, naririnig na kayo. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Wow! Finally, Sis Nivia after 2 months. Okay, sige. Yung opinion mo at sali din natin yung isa pa. Sige lang. Sige. Pakilala mo. Sino ba? Teka, tingnan ko dito sa aking sa aking monitor. Si Emmanuel. Si Brad Emmanuel. Si Emmanuel, yung anak ni Sis Jackie, yung Masscom student. Sige, okay lang. Sige. Para nang sa ganun samahan mo ako, Emmanuel. Sige, ikaw muna, Sis Nivia. Anong nalaman mo nangyayari sa convention ngayon? Anong pwede mong i-share? Okay. Bago ang lahat, magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatid. SRB, lalong-lalo na dyan sa anong lugar yan? Albay. Ay, oo. Yan, yung nagaganap na convention. So, yun. Good afternoon po at magandang araw. Sorry. Naka-duty kasi ako, sorry po. Sige lang, okay lang. Pero pag once na nagkaroon ka na ng pasyente dyan, iwan mo lang kami. Anyway, tutulungan naman ako ni Masscom student to mamaya
mamaya. Pero meantime, habang kung pwede ka pa, sige, ano ba yung nalalaman mo? Sige, magkaroon tayo ng palitan. So far, ano yung nalalaman mo? Alam ko kanina pumasok si Brad Mooks, nagulat. Ano yung ulat ni Brad Mooks? Hindi ko na monitor yon. Nakapasok po si Brad Mooks kanina? Hindi nakapasok. Walang nahirap. Sabi nga ng iba, sabi ni Sis Jackie at kahit na ikaw, Sis Nibia, sabi niyo nakapasok si Mooks nakapagulat. Ano yung sinabi niya? Hindi ko kasi alam, Brad eh. Wala Di bale, it's okay, hindi. Pero anong feedback? Ano so far nangyayari doon? Nagkakaroon na ba ng Sa pagkakaintindi ko, Brad, ang mga kapatid natin doon ay okay naman at maganda ang talakayan ng usapan. Ayan. Tapos, maganda yung lugar. Oo nga eh. Hindi, saka alam mo ba si Nibia, ang isa sa maganda dyan, coinciding, kasabay ng festival sa Albay, na kung saan talagang may mga papalipad ng mga, maganda talaga, first time nangyayari yan. Talagang event na yan, makikita ng ating mga kapatid na dadalo. Kaya talagang, kumbaga, double whammy. Convention na, at the same time, yung kasabay ng festival ng Albay. Anong hindi ko alam. Late ako sa balita. Ngayon, yan ang alam natin. Sa pinapakita na na promo video ng Albay Council. So sa ngayon daw, Brad Ronnie, hinihintay pa daw nila si Brad Big Brother Carrie Lasso. Na-delay daw yung kanyang flight. Ganun ba? Kasi talaga nga habol. Lumabas kasi ganito ang kwento na nalaman niya namin sa usapan. Si Pres Norman Lasarte, galing pa ng ibang bansa. Alam mo naman siya, ang negosyo na sa ibang bansa din humabol siya, May 1 ata ang punta niya ng Pilipinas or May 2. Tapos diretso na siya, siguro pahinga lang ng konti, sakay ng eroplano uli, yung papunta na ng Albay. Kaya siguro, siyempre, minsan may hindi inaasahan. Katulad yan, na-delay yung flight nila. Sigurado kasabay ni Pres Norman Lasarte si Big Brother Carrie Lasso. Kaya siguro yung bagay. Pero anyway, meron pa naman hanggang bukas, kaya siguro makakahabol sila. Kasi importante masettle yung issue kasi ng Alpha Delta. Kasi gusto talaga ng Alpha Delta na ang kapatiran, bago man lang siyempre mga kaidaran ko na rin yan, except for si lang ang talagang medyo bata pa, si Pres Norman, pero yung mga CM, mga kaidaran ko yan mga 60s na yan kaya bago man lang kami siyempre hindi naman kundi mag-retire sa kapatiran, retire in a sense na hindi na ganun ka-active, makita namin ang kapatiran na talagang magandang nangyayari. Na talagang kumbaga nasa tugatog na ng tagumpay na inaasahan natin. Alam niyo naman yung panahon namin talagang yung panahon namin talaga nung ang SRB nangunguna yan Talagang kaya nga ang kala ko nga nung nawala ako ng ilang dekada ang kala ko ang ganda na nangyari yung pala nung nalaman ko na ganoon na nga, parang na-disappoint ako dahil hindi ko inaasahan na hindi pala yung, siyempre meron time na tinigil nga yung recruitment natin kaya humina, pero yung time na yun talagang wow, ang ganda ng dating sige, anyway, yun nga, ano pang parang nalalaman mo sa nangyayari? Nababalitaan mo siya? Mangumusta muna tayo, brother. Mangumusta tayo sa mga brad natin doon na mga nakipag-participate sa ating NATCON. May representative dito sa San Pablo, Laguna. Galing sa San Pablo, Laguna, si Pres Jaytan Kalohan. Yan. Si Brad Edgardo L. Notraga. Yan. Si Brad Mel Ton. Ayan, nandiyan po sila. Hello po sa inyo. Hello. Marami din po tayong mga participants galing sa Qatar.
Calgary, Canada, Nueva Ecija, Camarines Sur. Siyempre, nandiyan na rin sila, pero nandiyan sila sa ating napon na ginaganap. So, nandiyan din ang Beta chapter, Alpha Nu, Iliga AA, Bulacan Provincial Council, Pasay Alumni, at marami pang iba. Ayan. Wow. Bahala na po. Hinihintay na lang po natin si Brad, Billy Laraga. Si Brad Billy. Wow! Ay, hindi ba nakapunta si Brad Billy sa event, sa convention? Nandyan po mismo sa convention siya. Kausap ko lang po. Wow, yeah, siguro. Nako, talagang ano yan. Highly principled na Brad yan. Talagang maraming sasabihin yan. Talagang umuusok ang radyo kapag pag yan ang guest. Talagang matindi yan. Isa yan sa iniidolo ko na Brad. Ayan, maganda kung pumasok siya. Siguro, kung anytime, kung hindi man ngayon sa susunod na programa. At sa susunod na programa, na-invite na rin si Carrie Lasso. Mag-guest wala si Carrie next Saturday. Talagang marami siyang sasabihin tungkol sa kapatiran. Siyempre, katulad namin na may edad na, sa kanya rin, iniisip niya bago siya talaga tuluyang magretiro sa kapatiran, yung maglaylo lang, hindi naman actually talagang mawawala, maglaylo lang, bago niya gawin yan talagang sana nasa maayos na ang kapatiran. Yan. Siya nga pala, sabihin ko lang si Sir Emmanuel, Mascom student, sige, standby ka lang mamaya pag-usapan natin yung mga tungkol sa mass communication. Gusto ko rin yan. Sige, sis, ikaw, sige, tuloy mo lang yung sinasabi. Sis Nidia. Brother, okay lang ba i-assist ko lang muna for the meantime, bababa muna ako. Sige lang, baka may pasyente ka. Okay lang. Sige, okay. Nasa work kayo. Kayo muna ni for meantime, salamat, sis. Salamat sa oras mo. May-message sa ako. Sige, salamat. Okay, thanks. Sige, Emmanuel, magandang hapon sa iyo. Emmanuel. Good afternoon. Ayan, good afternoon. Ayan, ang isang Mascom student. Samahan mo ako dito. Baka dating araw kapag ako nagpapahinga na rin ikaw ang papalit sa akin. Okay. Kasi nga na-convention kami, mahina ng signal. Kaya samahan mo ko. So, yung nangyayari sa ating, pag-usapan natin, gusto ko yan kasi alam ko, bilang Mascom student, well-educated ka sa mga bagay. Kumbaga, well-informed ka sa mga bagay na nangyayari sa ating bayan, sa edad mo yan. Siyempre, trabaho ng Mascom yan di ba? I-absorb yung mga nangyayari, very observant, keen observer ka dapat. So, anong masasabi mo sa ating politika ngayon? Dahil yan ang mga babanggain mo pag pag broadcaster ka na anong tingin mo sa nangyayari? Magulo ba? Usually, maayos yung ba? Yung siguro po sa perspective ko ngayon, bilang estudyante po, siguro po yung system po na when it comes sa politics sa atin ngayon is parang hindi po totally ganun kaayos. Meron po talagang damage pa. Kumbaga hindi po siya completely kumbaga sa puso po natin, hindi po siya completely healed po. Kumbaga may broken parts po. Ganun po. Ako rin, yan napansin ko. Alam mo, isa sa mga pansin ko, parang nalulungkot ako. Parang wala tayong magawa, Emmanuel. Binubomba tayo. Tahimik lang tayo, no? Parang aping-api tayo. Parang kinakawawa tayo, yung barko natin, binubomba ng di ba parang sandwich, magkabila. Wala nagagawa. Wala lang, sasabihin lang patatawag natin ang ambassador, wala lang. Ganun lang, no? Parang aping-api ang bansa natin. Kung ginawa yan sa Vietnam, hindi pa payag yung barko ng Vietnam, gaganunin, babombayin, lalaban yan. Kaya tayo, ano nangyari sa atin kaya? Ano nangyari? Bakit ang sa kanta natin, nang mamatay, nang dahil sa'yo, pero parang hindi natutuyan sa ating mga puso, no? Para sa bayan. Wala nang gusto mong magpakamartir sa bayan, no?
ano bang turo sa inyo ngayon? Sige nga, sabihin mo, tinuturo pa rin ba ang nationalism sa mga paaralan ninyo, sa mga kolehiyo, lalo na sa mga mass comm student? Tinuturo pa ba 'yan? Yes, yes po. Pagdating po kasi sa college po, meron pong subject na kung tatawagin po is Life of Work of Rizal po, which is ano po siya, na under po ng RA Republic Act 1425 po, also known as Rizal Law po. So ayun po, doon po parang inaaral po namin yung ano po, isa po sa pinopromote po ng core subject na yun is yung nationalism po when it comes yung kay ano nga po, yung pagdating po sa buhay po ni Rizal po, yung paano po siya naging ano po, yung ganun po, mga bagay po. Yeah, oo nga. Kahanga-hanga ang buhay ni Rizal, no? Dapat na kumbaga maging modelo, talagang gayahin. Pero ang nangyayari parang wala no. Ibang ano ngayon, ibang bayani ng mga panahon ngayon, 'di ba? Sino yun? Taylor Swift. Kumbaga po nagiging ano tayo. Nawawala na po yung pagiging ano po natin. Kumbaga Pilipino po kasi yung tanda po nawawala na. Napapalitan pagpasok po ng iba't ibang generation. Kaya nga dapat I hope and pray na ikaw Emmanuel matuto ka sa siyempre mga tinuturo sa iyo ni mami mo, ni Sisja, para sa ganun yung patriotism talagang may pasok talaga sa pinakaibutura ng iyong puso, para sa ganun tumibay yan sa iyong buhay, para sa sa larangan ng broadcasting bilang mass comm student dala-dala mo yan, para sa ganun kasi marami kang kumbaga magiging influencer ka di ba? Katulad ng ginagawa natin ngayon sa radyo ng DWBL, marami nakikinig yan sa radyo. Maring sa online hindi ganun karami, pero sa radyo kasi ang DWBL tinututukan yan na radyo nung araw pa, lalo na yung mga mahihilig talaga makinig ng radyo. Yan. Kaya pero yung bilang mass comm student, ano pa yung bagay na talagang para sa iyo dapat itinuturo para sa ganun talagang tumibay yung pagmamahal ng bawat estudyante sa kanilang bayan, sa kanilang sige lang. Siguro if ever ako po ang tatanungin, wala naman pong subject na need ituro. Siguro po ang ano po is kumbaga sa sarili na po natin pananaw. Dapat tayong kumbaga sabi nga po ng mga matatanda is tumanaw na utang na loob po sa ating nakaraan po, which is possible po na hangga't maaari wag natin pong kakalimutan yung kasaysayan generation po ng ating bansa po. Kung saan po tayo nagsimula, kung sino po yung mga kasi po napapansin ko na po is habang tumatagal nawawala na po yung legendary mark po ng natin. Wow, pagka Pilipino po. Galing naman. Galing yung sinabi mo tama yan, sangayon ako sa iyo sapagkat anumang bagay pinagbabatayan yung kasaysayan na nangyari talaga sa ating bansa, di ba? Meron tayong tutularan. Hindi katulad ngayon, ang mga tinutularan natin ibang bagay no? Nawala na yung heroism nila Andres Bonifacio, di ba? Nila Mabini, di ba? Nila Jose Rizal. Kaso yung siguro po. Sige lang, tuloy lang. Siguro po we can naman po, kaya naman po natin na siguro hindi naman po natin maiiwasan. Gaya ko po bilang kabataan po, meron po akong mga bagay na parang nakakahiligan po, like yung mga yun po nakasabi niya lang po, I'm Swiftist po, po idol ko po si Taylor Swift, but hindi po yun yung naging hadlang para kalimutan ko po yung yung generation po ng Pilipinas natin. Tama. Pero may tanong ako sa'yo, bakit ganun na lang ang pagkakaidolo ng mundo? Hindi lang siya ng pinakasikat. Kasi ang dami na sinisirang record. Lalo na yung kanta ng Beatles na sa loob ng 50 taon, 50 years number 1. Pero sinira ni Taylor Swift. Anong meron si Taylor Swift? Bukod sa napakatangkad na babae, anong meron siya? Kasi yung boses niya hindi naman ganun kagandahan di ba? Mas maganda pa rin ang boses nila Barbara Streisand, di ba? Yung parang pero bakit sikat siya? Siguro po ang bilang ko po, sa akin po pananaw, meron po kasi siya sa lyrics yung sa kanta niya po. Like parang nababanggit, meron po yung connected po sa isang buhay ng tao po. May mga lyrics po na parang
ano po, interpret po sa isang tao po. Like yung sa isa na po yung your own kid po. Parang pwede po dito pumasok na parang bilang isang kabataan, meron kang sarili, kaya mo tumindig sa kaya na ikaw mismo po. Parang ganun po yung pinaparating ng kanta po. Na hindi ka na dati ikaw, na ikaw na yung bago ngayon. Yung parang ganun po. Ang galing mo ha, ang galing mo Emmanuel ha. Talagang mana ka sa mama mo ha. Ibig sabihin, na-interpret mo na. Yung iba kasi pag sabihin, kaya idolang idolo yan dahil sa maganda siya. Ang babaw na dahilan. Ikaw, ang ganda ng dahilan mo, ang ganda ng pagkasabi mo eh. Kaya ganun na lang kasikat siya kasi nai-interpret niya sa kanyang mga lyrics. Ang galing hanga ako sa ano mo. Talagang bagay ka ng Mascom. Sige, dahil dyan eh, mag-usap pa tayo, wag ka nang kumalas. Para ayaw kasi ng mga listener, viewers natin na ako nagtatalakay ako ng mga politics eh. Baka may masabi ako eh. Kasi alam mo naman, naging comentarist na tayo, ano pong masabi ko eh. Sige lang. Anyway, yung pagiging Mascom mo ngayon, sa panahon ngayon, anong subject na talagang gustong-gusto mo na tinuturo, talagang binibigyan mo talaga ng attention bilang Mascom student? Anong subject? Anong pag-aaral? To be honest po, yung course ko po ngayon, which is Com Arts or shall I say na Mascom po, is hindi po talaga yung totally gusto ko po nung bago ako pumasok sa college po. Ganon. Pero naging practical po ako. Tapos lately po, nagugustuhan ko na po. And tatanungin po kung ano yung subject na parang nagugustuhan ko po sa po. Siguro po yung yung pagdating po sa, natututo po ako makisocialize sa mga kaklase ko po when it comes sa paggawa po ng filming. Ngayon po may theater po kami. Parang, may rin po kami subject is parang yung theater po. Final requirement po namin, parang may time po na magkakasama kami. Like, nito pong last week po, parang nagkaroon kami ng photo shoot po para sa po namin, sa poster po. Ayun po, pag siguro natutunan po ako. Yung pagiging creative po, parang na-adapt ko po. Parang ganun po. Tama yan. Siyempre, dapat yung mo yun, ma-widen yung horizon mo, di ba? Hindi lang stick ka lang sa ganito. At at the same time, ang mga ngayon talagang ang panahon kasi ngayon punong-puno din ng innovation, di ba? Ibig sabihin, wag ka lang stick sa ganitong bagay. Kaya dapat pag-aralan mo rin yung ibang area para sa ganun kailangan lumabas ako natin. Yan, tama yan. Kasi available na rin naman ngayon di ba? Sa YouTube lahat ng subject. Hindi mo na kailangan na talagang parang sabihin na buksan mo lang yung cellphone. Pwede ka na mag-aral di ba? Kahit na ng mga subject, pwede mong masterin Nandiyan na rin yan Kaya nga nasa inyo na po talaga kung gusto. Tama. Kahit na may kinalaman sa Mascom pero iba pa rin siyempre yung formal na pag-aaral kasi iba yung nasa under ka ng na pagtuturo ng iyong teacher, yung formality ng pagtuturo, pag-aaral, di ba? Tapos may mga kaklase ka, siyempre na-encourage ka, gusto mong kumbaga husayan at mas mahusay pa sa kaklase mo, di ba? Kaya lalo kang gumagaling. Iba yung nasa iba yung nasa klase, di ba? Kaysa doon nag-aaral ka lang sa sarili mo. Kasi pag nag-aaral ka lang sa sarili mo, pag tinumad ka na, wala na. Tapos ibang subject naman. Hindi ka sa pagklase, hindi ka pwede mag-ibang mag-subject kasi may assignment kayo Pag hindi mo ginawa ang assignment yan, ma-apektuhan yung grade mo, di ba? Ganun lang yun kumaga yung formality ng pag-aaral, di ba? Importante. Sige lang. Sige lang. Sabi nga, po, siguro po, lagi ko rin po tinatanong yung word na, yung pag-aaral po, ayun po yung parang hindi po, never na mananakaw sa aming mga kabataan po ngayon po. Oo. Ganun kahalagang education talaga. Dapat bigyan pansin lalo na ng mga kabataan ngayon, yung pag-aaral, Kasi yun ang parang nawala sa panahon ngayon, yung generation nyo, di ba? Yung iba, pag kung ano na inatupag instead na talaga ibuhos yung kanilang panahon sa pag-aaral. Pero ikaw, bilang estudyante, paano mo dinidisiplina ang iyong sarili sa pag-aaral? Sige, kwento mo lang. Para yung mga nakikinig na estudyante ngayon, o yung habang nakikinig yung nanay nila, napapakinggan ng mga estudyante ng mga apo nila, mga anak,
aba, ganun pala ang tamang pag-aaral. Sige, paano dinidisiplina ang sarili mo, Emmanuel, sa pag-aaral? Siguro po, sa pag-aaral po, siyempre bilang kabataan po, nandiyan po yung terms na study po, ganun po. Alam naman po natin na yung pag-aaral po is napaka-importante po. Siguro para po sa akin, hindi ko rin po kinakalimutan yung mga dapat kong gawin. Kumbaga, habang nag-aaral po ako, is ine-enjoy ko po yung pagiging, pagiging kabataan ko po. Parang gumagawa rin po ako ng bagay na normal na po ginagawa ng iba. So, pinaka-importante po dito is yung pagiging pagiging flexible nyo po. Kailangan hindi ka mag-stick lang sa pag-aaral kasi masama naman po pag puro aral ka ng aral. So, need mo din po, nakaka-pressure po yun kung totoosin po. Siguro kailangan po natin na yung mga word po na balance, flexibility, yung mga ganun po, di po natin dapat kalimutan. Huwag tayong mag-stick po sa pag-aaral kasi ayun nga po, alam po natin, importante yung pag-aaral pero mas importante po yung health po natin. Ayun Tama. po. At saka, syempre, di ba mayroong napag-aralan na rin, according to mga studies, na yung pag-aaral, hindi lang yung parang pag-accommodate ng mga theory, mga teorya, di ba? Yung mga, kundi talagang paano ka mag-isip, di ba? Kumbaga, yung practicality ng, di ba? Yung ng kaalaman. Kasi kung minsan, yung iba, yung pag-aaralan ng mga philosopher, yung mga historian, yung mga pero hindi Mga na nila Aristotle. yung paano mag-isip, di ba? Ibig sabihin, ang importante nila talagang yung paano ka mag-isip bilang kunyari ikaw bilang mass comm student, di ba? Paano mo isasakatuparan yung talagang napag-aaralan mo na hindi lang yung parang nakuha mo tong knowledge na to, tapos gano'n. Kasi katulad yan, gusto ko sabihin sa iyo, very exciting ang buhay ng reporter, ng media. Di ba? Nandiyan na talagang minsan katulad ko, na-demanda na ako ng libel ng isang mayor. Na-demanda na tayo. Buti na lang binasura ng piskal. Di ba? Kasi ang kala niya parang inaano siya yung kala niya libelous yung naging naging article ko na hindi naman. Yun ang gusto niya, parang patahimikan yung ayaw niyang magsulat pa ako tungkol sa kanya. Kaya ang ginawa niya yun na nilibel ako. Pero nakita yan ng piskal na hindi naman dapat. Kasi yun ang maganda sa piskal, fair yung ating mga prosecutor, nakita niya na walang batayan yung isinagawa ng mayor na yun. So in other words, hindi nag-prosper, hindi napunta sa korte para magkaroon ng ng trial. Doon pa lang sabi ng korte, wala to, basura ko to. Kaya ganoon. Ang ibig sabihin, full of excitement ng buhay media bilang practitioner. Meron diyan na demanda ka, libel ka, meron diyan na talagang itutulungan ka na ihaharas ka, na iti-threaten ka, nandiyan ang ganda nga. Pero at the same time, syempre, alam mo nakakatulong ka sa tao, yun ang masarap, Emmanuel. Yung alam mo na natutulungan mo yung kapwa mo, lalo na yung mga naapi, yun ang maganda sa media. Yan. Kasi kanya na mangyayari sa buhay mo noon di ba? Yung kung papasok ka talaga sa media kasi anyway, just in case nga pala bilang mass comm student, ayaw mo sa mga news network, saan ka pwedeng magtrabaho? Siguro po, ngayon po, if ever na, kung ako po is ayaw ko po pumasok sa pagdating sa broadcasting po, sa mga news station po. Siguro po, under po ako ng filming po. Pero, ko rin po yung newscasting po. Wow. Oo nga, may dating boses mo no? Parang talaga malinaw at the same time, parang may impact Kaya ako, ko sa iyo in-encourage kita, patuloy mo. Saka nakikita ko yung mama mo fighter din nakikipaglaban alam mo ba may tinutulungan si mama mo rin ng mga OFW ng mga sis na hindi magandang naging kapalaran, tinutulungan niya ngayon kahit na wala siya sa media. Kaya nakita ko at parang nakikita ko ang ikaw sa mama mo, yung gali ng mama mo. Ano bang gusto mong sabihin? 5 minuto na lang nalalabis natin. In-Indian, kasi hindi naman tayo in-Indian ng mga brad namin sa convention, kundi talagang mahina lang signal. Gusto nilang pumasok sana sa programang Radyo Arangkada dahil nga
hina ng signal, talagang walang paraan na makapasok sila. Kaya ang hindi naman nasayang sapagkat magandang tong bagay na pinag-usapan natin, Emmanuel. Pero ikaw, anong pwede mong ini-encourage mo ba yung mga pangkabataan na pumasok sa sa larangan ng pamamahayag, Emmanuel? Siguro po sa akin po, hindi ko na totally encourage po sila. Pero ang ko po is, pagdating po sa pagmamayag, dapat po maging sila, maging kumbaga bukas po yung pananaw nila when sa iba't ibang bagay. Hindi po dapat maging sarado kasi hindi ngayon lalo't ngayon po napapanood ko na parang laganap na po yung iba't ibang issues po when it comes sa politics, sa society po natin. Dapat kumbaga hindi po tayo maging close-minded. Dapat open po tayo. Hindi yun open po tayo. But yun po, hindi ko po sila in-encourage pero if ever na try po. Like sabi niyo nga po kanina, hindi po tayo dapat mag-stick sa kung ano lang kaya natin. Dapat tayo mag-explore po tayo. Yun po. Tama. Ako naman ang gusto ko na mangyari sa iyo parang preparatory mo na rin yung MASCOM. Ituloy mo yan sa law. Magaling ka Parang sa ganun talagang yung mga napag-aaralan mo sa siyempre yung napag-aaralan mo sa mga nangyari sa ating bayan, sa paligid. Ituloy mo sa batas sapagkat ang batas kasi the moment na umalis ka alam mo ang batas kasi ganito yan oras na umalis ka ng bahay mo, the law applies, di ba? Kumbaga, kapag nasa loob ng bahay mo, walang batas-batas kahit anong gustong gawin mo, pwede mo gawin. Siguro po batas po yung kasama. Oo, pag lumabas ka ng bahay mo, lumakad ka lang sa bawal, jaywalking na, di ba? Sa mga bawal na pwede ka naman mga pedestrian na may mga yan. Kaya nga ibig sabihin, the law applies the moment lumabas ka ng pinto ng bahay mo. Talaga ang batas nandiyan na yan, nakaano na yan sa'yo, nakatutok na yan sa'yo. Pero pag nasa loob ka ng bahay, walang batas-batas yan. Bahala ka sa buhay mo. Kaya nga ang ibig ko sabihin, dapat safe zone nyo, yung maging maingat ang bawat tao. At sa bagay na yan, makakatulong ka, ma-impart, matulungan ng mga tao, maging maalam sa mga bagay na nangyari sa kanila, di ba? Lalo na sa larangan ng batas. Yan. Kaya encourage ko, mag-law ka rin kung pwede. Anyway, sa nangyayari ngayon, anong sa tingin mo yung parang hindi ka mapakali, yung nababasa mo sa mga dyaryo? Siguro po as of now po is yung under po ng natin, yung sa disclaimer baka mabash ulit, yung sa politics po. Kumbaga, meron po tayong may mga po tayo is meron po tayong hindi po natin totally matawag na ayun, parang kumbaga pitted sa position po. Para saan po? Kasi like po nung last time about sa confidential funds. Okay. Maganda yan. Magandang topic yan. Nag-tips po within 11 days. Parang nakaka-disappointed na parang sobrang laki niya pero naging confidential siya instead na dapat ilabas po ko saan. Kasi kumbaga liquidation na rin po yun na parang meron kang patunay na ginamit po siya sa magandang Hindi ko naman po sinasabi na nagamit siya sa gantong word, sa gantong bagay. Pero ayun po, liquidation po siguro instead ng confidential po. Tama. Sana iwasan na rin. Kasi hindi ako sa akin overall ang impression ko diyan kasi ganito ang paggawa ng pagdating sa pagbabudget ng ating bansa, ang gumagawa niya mga congressman muna. Nag-umpisa yan sa Congress, sa lower house, sa House of Congress. Ilan sila? 400 na tao. 400 na tao. Biro mo, pag-aaralan nila ang budget na kung ilan trillion, kunyari 5 trillion. Napakaraming pera yan. Kumbaga sa 1,000 yan Pag ginawa mo yan, parang pinagsunod-sunod mo yan, siguro nakalagpas na ng Pilipinas nung dulo sa dulo, yung haba. Ibig sabihin, ganun nakakalula sa madaling salita, yung perang pinag-aaralan nila. Pero parang nilalaro lang nila, kunyari, 10 billion sa ganitong departamento, 100 billion sa Department of Education, sa Department of National Defense. Parang nilalaro lang nila, hindi talaga napag-aaralan. Kasi hindi mo talaga mapag-aaralan Considering yung 400 na congressman natin, kung ano nang ginagawa sa buhay, di ba? Kung sa mga, ang laman sila ng mga kung ano-ano, di ba?
Kaya tapos yung budget natin pag-aaralan nila, parang kalokohan yun eh. Kaya para sa akin, talagang tunay na yung kanilang, kasi ang isang piso lang na masayang mo, alam mo, waste na rin yung pag ano na rin ng pera ng pondo ng bayan yan, di ba? Ng kaba ng yaman ng Pilipinas. Kaya dapat maging maingat. Ultimo kahit na isang sentimo lang talagang pag-aralan kung saan mapupunta yan. Kung paano gagastusin yan para sa bayan, lalo na sa mga naapi, sa maliliit, di ba? Parang gano'n. Kaya nga yung confidential pa na binabanggit mo, talagang buti na lamang talaga na pag-usapan ng gusto yan eh. Although, talagang tinutukoy yan more on kay BP Sara. Kasi siya talagang tinamaan ng issue na yan eh. Well, anyway, wala na palang time. Nako, sige, paalam na tayo. Maraming salamat. Sige, huling pananalita, Emmanuel. So, sige lang. Sige. Last line. Siguro po ayun po. Bigla ang guest eh. Thank you po sa bigla ang guest po. Okay, Manuel, maraming salamat sa iyo. Maraming sa Sis Nivia, siyempre kay Sis Jackie, ang mama mo, si Sanale, si Sakura, sa pangalan din po ni Badjojo Kawit po, hindi ko Ronnie Akal. Maraming salamat. Viva Saraba. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito ang unlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming dinaw, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig.